tutukain nila yan. Meron ako nakitang bahay dito mga ka-farmers. Ayan, malaki yung butas ng gagamba. Saan kaya yung dito ka-farmers, oh? Nandito yung uod. Oh, ito. Lumabas. Nang hinawakan ko yung sapot niya, akala na siguro mayroong insekto na dumapo. Yan, oh. Maliit pa. Balik natin. Balik pa sa ano mo, tongga. Tara, punta natin yung ilog. Dito. Nagpunta kami dito sa ilog mga ka-farmers. Yung ilog na yan, nakita yan sa 24 hours, 24 oras. Dahil nga nasisira na. Lalim mga ka-farmers. Ito yung ilog na ito ay talagang napakalaki. Yan, oh, grabe, laki ng ilog. Laki ng ilog mga ka-farmers, oh. Kung kukuha tayo ng buhangin, pwede dito. Mayroon daanan dun. Ay, mga isda. Oh, isda. Nakakon nga. Tumitipagsaw eh. Malalaman mo pag mayroong isda kasi parang bumubulwak yung tubig. Yung tulay na yan mga ka-farmers, nasira kasi yan. Kaya ngayon, kalahati pa lang, oh, iba yung kulay. Inaayos. May mga driftwood dito mga ka-farmers, makakuha tayo. May mga isda, oh. Ang totoo nito mga ka-farmers, naghahanap tayo ng ipil-ipil. Nandun, mayroong mga tao doon sa puno ng tulay mga ka-farmers, namimingwit. Meron ditong bantay na bata, oh. Galing, oh. Isa lang siya na nakatira dyan sa mayroong kubo-kubo. Tibay ng bata. Kayo mga ka-farmers, kaya nyo? Marami silang tanim na coconut dwarf. Mayroong kamote. Oh. Ilang months na to? Pero nakaman? May unong na eh. Ito pwede na itong ma-harvest mga ka-farmers. Ayun yung aking brado, nakahanap ng ipil-ipil. Doon sa gilid ng kalsada marami sana, pero dito bibihira. Ang ganda na yung kalagayan ng bahay kubo mga ka-farmers. Tapos marami yung baka. Doon sa kabila, oh, napakaraming baka mga ka-farmers, kaso malayo. Ito lang yung aming sinadya, oh. Yung ipil-ipil. Papakain natin sa native na manok yung dahon nito. Isasama sa patuka. Ang tubig ngayon medyo malabo ang tubig dahil nga maulan. Napakarami ng kanilang coconut dwarf mga ka-farmers, oh. Nagsisimula nang magbunga. Namulaklak na. Sinilip lang namin yung isang napakalaking ilog dito sa may Burawin Leyte. Yung nakita nyo na ilog, yan po ang tinatawag na Dagitan River. Malapit yan dito sa Burawin Leyte. Pero ang pinakamalapit talaga na lugar is Hulita Leyte. Kahit kasulok-sulukan mga ka-farmers, marami pa rin yung mga nakatira. Dito meron tayong isang kaibigan. Meron siyang ginagawa. Gumagawa siya ng maraming pera. Paano nga ba siya nakakagawa ng pera
dito sa gitna ng bundok or gitna ng kagubatan. Ito ang tinatawag na black gold. Bakit black gold? Uling eh. Kaya black gold. Yan na. Papakain natin sa ating mga alagang manok, baby. Snack nila mga kaparmas. Mayroon ditong masustansya na pwedeng pagkain nila. Ayan mga kaparmas, snack ng ating mga alaga. Tutukain nila yan. Mga makalumang paraan na organikong patuka sa ating mga alagang native na manok. Alas 3 pa lang kasi ngayon, mamaya na tayong hapon magbibigay ng patuka. Siguro mga 4:30 to 5. Yan. Nahihiya pa mga kaparmas. Dahil marami sila, hati-hatiin natin para hindi magagawan. Pag malaman na nila na mayroong ganyan, kakaskasin nila yan. Tapos lalabas yung mga baby na anay. Yan. Tingnan natin. Di ba? Masaya sila. Ang tataba mga kaparmas. Ito malaki. Ayun, ayaw lumapit sa atin. Ito yung pinaparami natin. Ayun, mas malaki. Maunang mangitlog yan. Ang ingay nyo. Kukak kayo ng kukak. Ito yung pinakamaliit. Pero mataba. Bilugan, oh. Hindi siya matalim dito. Ito yung pinakamaliit mga kaparmas. Ayan, oh. Yung mga darag mga kaparmas. Paramihin natin yan. Ito. Munang mangitlog to. Mayroong halo. Yung iba, hindi darag. Mga itim. Pero mga native. Sarap din ang karne niyan mga kaparmas. Baba ito. Yan muna. Ito bukas na ha. Mahirap yung magkakasabay-sabay. Ito yung sinasabi ko mga kaparmas. Nang mga bata pa kami, ito lang ang aming laruan. Yung tatay ko dati, pag nagpapatunog ako sa gitna sa gubat, nagagalit yun. Iwan ko kung totoo, may ahas daw na lalapit. Yan, ha? May mas malaki dito, mas maganda yung tunog. Sa ganitong paraan mga kaparmers, kahit walang pambili ng laruan, masaya na kami.
Ito yung dahon ng ipil-ipil mga kaparmers. Mas mainam na hinuhugasan muna natin bago ibigay sa ating mga alaga. Maganda ito para sa kanila. Hindi ko na malaya mga kaparmers. Meron pa palang isang saging na mayroong bunga. Ito. Ito yung sinasabi, pag may itinanim, may aanihin. Ito yung dahon ng Madre de Cacao. Para sa kaalaman ng lahat mga kaparmers, ang Madre de Agua at Madre de Cacao ay magkaiba. Yung iba mga kaparmers, yung iba nalilito. Yung Madre de Cacao, malapad. Ito, napakaliit. Herbal to, medicinal, ang kanyang dahon. Ang purpose ng dahon ng Madre de Cacao mga kaparmers,
mas maganda yung pagkakahinog, organic na pampahinog ng ating saging mga kaparmers. Hindi natin kailangan ng kalburo mga kaparmers. Ganyan lang, sabay-sabay yan may hinog mga kaparmers. Abangan nyo, within 3 to 5 days, sabay-sabay yan may hinog. Pag hindi nyo na yan nakita, ibig sabihin, dyan lang yan. Yung paraan na ito mga kaparmers, nakita ko ito sa isang nag-aalaga at supplier ng Darag Native Chicken sa Iloilo. Shout out kay Dry Nurse Darag Native Chicken. Sa Bicol naman, kay Calap House Darag Native Chicken mga kaparmers. Ito yung kanilang ginagawa, talagang manumano yung paghihimay ng dahon ng ipil-ipil. Hinahaluan nila ng feeds, darak at kung ano-ano ng mga organic. Napakarami nilang alaga mga kaparmers. Bilib ako sa mag-asawa na yan, sa kanilang pamilya. Talagang masinop mga kaparmers. Ngayon nahaluan natin ng feeds at saka tiki-tiki. At sa dami ng ating mga alaga, ganito lang nakrambol yung ating ibinibigay. Subukan ko yung tiki-tiki, 20 pesos lang ang kilo nito kung masasarapan yung ating mga alaga. 1 kilo ito mga kaparmers, sinubukan ko lang. Kasi kung kakain ng maayos, dadamihan natin. Hatiin lang natin. Magbibigay tayo ng Premoxil powder mga kaparmers, dahil nga yung ating mga alaga is bagong transfer dito sa ating kulungan. Iwas sakit, mahirap na mga kaparmers. Ang gamit dito mga kaparmers, antibacteria. Para kung makakain man sila sa ating ginawang kulungan ng mga bakterya na hindi maganda sa ating mga manok, malalabanan. Yan po yung ating ilalagay sa kanilang painuman mamaya. Dito ko lang hinalo ng maayos. Ito naman, ibababad lang natin ng 10 minutes para bumuka yung feeds. Ito na. Pagkatapos ng 10 minutes, ayan mga kaparmers, manatad sumampak daw sa salamin. Taba kaparmers, bilog na bilog ang katawan. Tawag dito sa amin ito manatad. Ano ba ang tawag sa inyong lugar? Prito ka ngayon. Litson. Yan sinasabi. Dumarating ang grasya. Oh. Tabayad. Ini ko na po uwat. Hinto kita. Halo kita. Para sa ating mga kaparmers na nagsasabi na kailangan natin ng shredder, maraming salamat sa inyo mga kaparmers sa inyong concern. Pero ngayon, nakapag-order na ako mga kaparmers, pero hindi pa natin yan magagamit kahit dumating. Dahil tulad ng aking mga reply, wala pa tayong kuryente.
Ngayong araw na ito, gumawa kami ng letter para sa pinakamataas dito sa company ng kuryente. Yung linya dito mga kaparmers, hindi Lico, Dorelco. Kailangan namin mag-submit ng letter kasi yung drop wire or service wire na aming gagamitin is nasa 200 meters na mga kaparmers. Papasok mula doon sa poste. Pag ganyan na mga kaparmers, kailangan pa ng letter para i-submit doon sa pinakamataas. Kailangan natin sumunod sa kanilang rules. Kaya temporary muna, ito muna yung ating ginagawa. Mano-mano. Matagal, pero kailangan natin gawin. Kailangan natin sanayin yung ating mga alaga sa pagpapakain ng may kasamang organic at commercial feeds para hindi malaki ang gastos. Commercial feeds, kalahating kilo mga kaparmers, at saka puno ng saging. Doon sa gilid ng bahay mga kaparmers, humingi ako ng klabo, pati puno kasama. Ang gagawin natin dyan, magtatanim tayo ng marami na klabo. Walang problema ito mga kaparmers dahil mabilis lang itong mabuhay. Ang kagandahan sa klabo, kung makikita natin sa mga Thailand, Malaysia, naglalagay sila ng klabo sa mga inumin ng kanilang mga alaga. Minsan nga nakikita ko, naglalagay sila ng turmeric, yung dilaw, at saka yung tawag dito, yung luya mga kaparmers. Nilalagyan nila. Organic na organic ang dating. So since nagbigay tayo ng medisina kahapon, nakita nyo naman sa una nating video para antibacteria, ihahalo ko sana ito sa tubig. Hindi na lang kasi meron naman na medisina doon na antibacteria. Para iwas sipon, maghahalo tayo sa kanilang patuka mga kaparmers para kasama na nilang makain. Yung commercial feed mga kaparmers, lalagyan natin ng tubig. Babad siguro natin ng mga 10 minutes, tapos babalikan natin. Habang tayo nagbababad, itatanim muna natin yung ating mga oregano. Ang purpose niyan, para tumubo, para bumuka yung ating feeds. Mamaya gugusutin natin para magsama-sama. Diyan namin itatanim yung ating mga oregano. Pa-street doon mga kaparmers. Dahil dito, turmeric, sili, at tanglad yung ating itatanim. Tama na. Madaling tumubo yung oregano o kalabo kung tawagin dito sa amin. Dahil tingnan nyo, ito yung puno. Dito mayroon ng ugat. Siguro naman, para mas dumami, divide to. Yan. Magparami kayo dahil mga medicinal ito para sa ating mga alaga. Hindi lang sa alaga mga kaparmers, mainam din ito sa ubo, sa tao. Pero tiis ka lang sa lasa nito. Kung gaano ka pait, ganoon din ka-effective ang kanyang epekto nito sa ating katawan. Ito yung last mga kaparmers. Ilang puno brad yung natanim natin? Ilangin mo nga. Ito.
1 month lang ito mga ka-farmers. Marami ng mga sana ito. Mabilis naman na tumubo yung oregano. Kahit ngayon nga, pwede na tayo makakuha ng dahon. Marami pang dahon. Dito yung oregano, kailangan mapiga ng maayos para humalo. Maganda yan para sa katawan ng ating mga alaga. Iwas sipon din yan. Ang unang araw mga ka-farmers, ubos ang ating pagkain na ibinigay. Yung ating patukangan na ubos yung ating mga patukan na ibinigay. Lalo na itong may sagi mga ka-farmers. Yung mga maliliit, yung manok ang kumakain, maliliit na hiwa ng saging. Yung malalaki mga ka-farmers, yung Muscovy duck at saka yung guinea fowl. Kita nyo mga ka-farmers, 1/2 kilo ng commercial feeds. Marami na pag hinaluan natin ng puno ng saging. Parang lugaw mga ka-farmers. Araw-araw excited ako sa pagpapatuka. Sana ganito araw-araw. Escape bunga ko. Magpakain na tayo mga ka-farmers dahil gutom na yung ating mga alaga. At excited sila ka-farmers, oh. Gutom na gutom yung ating mga alaga. Gutom na sila. Enjoy mga ka-farmers, ha? Gutom na gutom. Harvest tayo mga ka-farmers para marami silang pagkain. Putulan ko dito sa pinakatuktok mga ka-farmers kasi mahirap pagkuha pag sobrang taas na. Mas maganda kung pag ganito lang yung kanyang tubo. Nako, ikaw pala ang umuubos. Ito mga ka-farmers ang sala rin. Kaya pala mayroong mga bawas ang bawat dahon. Yan. Iwan ko kung makati at di ko alam kung makati. Kakaibang nila lang mga ka-farmers, oh. Meron siyang buntot. Uod. Tapon natin ng malayo. Siguro naman aabutin niya ng 1 month bago makabalik dito. Ayan, no, napakataas. Bukas na yan. Ito muna. Isa-isang puno muna ang pagbabawas. Itatali ko lang ito mga ka-farmers. Snack nila. Para mayroon silang laruan. Mayroon silang tinutuka. Isa-isang puno lang yung pagkukuha natin. Para hindi ka agad maubos.
tatali natin para ito yung tutukain nila. Baka yung net yung gagawin nilang laruan. Baka tukain ng tukain makalabas. Dalawang araw pa lang mga ka-farmers, mauubos na yung damo sa loob ng ating kulungan. Mas mainam na, mas maganda na bibigyan natin sila ng kanilang tutukain para may laruan sila. Parang tao din yung mga manok na yan mga ka-farmers, naboboard yan. Pag walang matuka, baka yung net yung kanilang tukain. Dito natin ilalagay yung dalawa. Kain lang kayo. Ito malaki na oh. Pwedeng pinaupo. Pinagplaplanuhan. Hindi pa nga kumikita, pinagplaplanuhan na. Para pag iniwan natin, meron silang matutuka. Mga ka-farmers. Busog mga ka-farmers. Lumulubo. Nagpahawak. Ito yung matawa. Ito yung matapang na to. Tapang yan oh. Mga busog. Ayos. So ayun lang mga ka-farmers, sa umagang ito yung ating nagawa. Babalik ako sa bahay dahil meron kayong pupuntahan. Pupunta ako sa company ng kuryente para magpasa ng liter at bibili ng bigas para sa sari-sari store. Para sa ating mga ka-farmers, kung meron kayong mga alam na organic na patuka na pwede sa ating mga alaga at malakas kumain yung ating mga alaga, ang inyong pag-comment sa comment section ay malaking tulong ho yan. Hindi lang sa akin, kasama na rin yung ating mga kapwa ka-farmers na planong pumasok sa farming business, gawing retirement business, or for good business mga ka-farmers. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa ating mga silent viewer. Kahit hindi kayo nag-comment, alam ko nandiyan kayo. God bless po sa inyo at lalo na sa inyong mahal sa buhay. Salot po sa inyong lahat.